In the heart of Manila stands National University, an institution revered for its academic excellence. But behind the pursuits of grades and accolades lies a question that concerns the very essence of education. Does the quest for academic success contribute to the happiness and well-being of its students? This is Beyond Grades, a quest for happiness at National U. National University, the balance between academic rigor and mental well-being is a topic often whispered but rarely spoken out loud. Today, we delve deeper into its conversation, exploring how the university's policies, culture, and support system cater the mental health needs of its students. Utilitarianism, in its essence, seeks the greatest happiness for the greatest number. Applied to education, it prompts us to ask, are the practices and policies in place truly maximize the well-being of its students? Good morning. Thank you for being here today. Before we begin, please take a moment to introduce yourselves. I'm EJ Monto from National University, Manila. Currently taking Business Administration major in Finance Management. I'm Janelle Kayla Bulea. I'm first course BS Nursing. Hello, I'm Andre Eusebio from Bachelor of Science in Civil Engineering. My name is Arshalene Anlindia and I'm from NUR 231. Hi, ako nga po pala si Caliph Aljo Parayawan, taga Nazareth School of National University, graduating grade 12 student from STEM. We have here a couple of questions about what you have experienced here in National University. First question, do you think that the university's policy influence students' mental well-being, and do you believe that these policies have a positive or negative impact? Para sa akin kasi may positive, meron ding negative impact. Sa positive naman, may mga may mga policy na okay naman sa atin. Like talagang pagbawal kasi sa atin is okay lang naman for me lang. Sa negative kasi may mga may mga policy talaga na nakakainis din kasi kapag lalo na may nagawa ka na, kunyari inasot ka na bawal, hindi pwede. So, kailangan mo pang umuwi para magpalit, kunyari sa damit, ganyan. Kailangan mo pang umuwi, so hassle man. Hindi, nakaka-apekto siya sa mental health. Lalo na kapag may mga problema ka pa sa labas, is dadagdag pa yun sa policy ng school. Depende kasi siya sa policy kasi merong mga policy na pwede naman, meron din policy na hindi na siya ganun ka parang dapat. Kunyari, comparing kasi to other universities katulad ng LaSalle, UP, Ateneo, yung mga dress code nila, ganun, hindi naman ganun ka-strict. Wherein sa atin, imagine kapag mag-PPE kami, papasok dapat kami ng naka-uniform, tapos sa loob kami magpapasok ng PE. Tapos pagpapasok ulit kami ng class, magpapalit na naman ulit kami ng uniform. So, parang ang hirap, di ba? Imagine you're paying for the PE uniform para makapasok ka na dire-diretso sa class. Katulad din ng mga hair color, gano'n. Siguro yung piercing baka understandable pa, pero when it comes to dress code or yung hair color, baka dun medyo masyado ng stick. For me kasi, since wala pang karanasan dito sa NU Main, kasi taga Nazareth ako, sige, ko na lang kung ano yung parang na-observan ko sa NU Main based sa mga posting. So, oo, malaki ang epekto ng mga patakaran ng universidad sa kalusugan ng isipan ng mga mag-aaral. Maaaring magkaroon ng positibo o negatibong epekto depende sa kung paano ito pinapatupad at kung gaano ito nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante. I think that our university policies naman is
influence students' mental well-being, and in some point it takes a positive impact naman by what the student leaders do, like nagbibigay sila ng opportunity na to makapag-open yung mga ibang students para malaman kung kamusta na nga sila. For me, the university's policies have positive impact on us, the student of National University, kasi para naman to sa kapakanan natin sa image natin and also sa image din ng How did you navigate the situation and what changes, if any, did you see in the university's approach to accommodating your needs? Wala, siguro lang, I have to adjust since dito ako nag-enroll, so I have to adjust with the policies. Pero hopefully, sana may mabago or magkaroon sila ng changes regarding that, kasi wala namang connect yung policies unless dapat, kunyari yung student, medyo may mga ginagawa siyang violations na hindi naman karapat-dapat or heinous or crimes that hindi naman yung crimes na hindi naman dapat talaga ginagawa. Pero unless kanya mga ganun, school dress code or hair color, parang dapat medyo sana mabago siya. Pero kung dito ka nag-aaral, you have to follow yun. Yeah, as what I've seen naman, yung mga students dito is kung paano sila mag-approach sa co-students nila and sa ibang utilities and stuff. Ayun. Well, sometimes na-accommodate nila yung needs ko and sometimes hindi, kasi meron silang policy na kailangan naka full uniform, but madalas walang stock sa bill. Sa akin kasi, simula nung naging masaya na ako nung naging college ako, kasi nung yung senior high pa ako, junior high, ayan, dami mga bawal, intindihan ka naman kasi hindi pa naman legal. So ngayong na-college na, so, akala ko pwede na yung mga yung may kulay yung buhok. So yung parang hindi na mahigpit pagdating na ka. Kasi yung nag-aaral na ako dito sa ganun pa din pala. Parang same lang din sa mga public school na pinag-aralan. Yung pinanggalingan ko, same din pala yung policy. Ayun, parang yung ang pangit lang din kasi mga approach ng bakit parang gano'n na college na dapat sana maintindihan din. Kasi minsan kasi may mga gusto nga nung dati, hindi ngayon, dapat na yung parang nagagawa na okay na malubos pa kaya parang hindi pa din. Parang ayun, hindi siya okay talaga sa wala akong personal na karanasan sa pag-navigate ng sitwasyon sa universidad, pero nakabase sa ulat ang pagbabago sa pamamaraan ng universidad para sa mga pangangailangan ng mga estudyante ay maaaring mangyari depende sa kanilang pagtugon sa mga issue at mga rekomendasyon na tinuturing na makakatulong sa pagpapabuti ng sistema. Last question. Can you share an experience where you felt the university's policy directly impacted your mental health positively or negatively? Siguro yung there was one time na regarding sa policy nga ng pagdadamit, kasi we have our PE classes in the morning, tapos after that kami uniform kami. So naka-PE uniform kasi ako sa loob. I mean, wala akong PE uniform pala, parang jogging and pantaas. So parang ang hirap kasi nun na papalit-palit, ang dami kong dadala ako ng shoes, dadala ako ng damit na pangtaas, pangbaba. So imagine kung kada PE mo magdadala ka na, tapos may dala ka pang uniform. So sobrang hassle and nakakapagod din siya, especially dyan if nasa A&D ka. Sobrang strict nila sa damit. And may time din nun na ayaw kami papasukin sa A&D kasi bawal daw naka-PE uniform. So rush na kami and nakaka-tire siya na yung lahat ng other ka-groupmates ko babalik para lang magpalit ng damit. Then wala naman kaming klase, which is Wednesday, wash day siya.
Wala akong personal na karanasan, ngunit maaaring mga estudyante ang nagsasalaysay sa mga karanasang may kaugnay sa patakaran ng universidad na nakakaapekto sa kanilang kalusugan at isipan. Maring ito ay dahil sa mataas na antas ng stress, kakulangan sa suporta o hindi epektibong patakaran sa mental health ng paaralan. Ang epekto nito ay maaaring maging positibo o negatibo depende sa pagtugon ng universidad sa mga pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral. Din sa mga prof, nakaka-affect sila sa mental being namin. Pag nagbibigay sila ng mga considerations, lalo na sa mga sa pag-intindi nila sa students kasi minsan may mga tight schedules and minsan nalulog talaga. Yung positive naman po is actually positive lang kasi yung positive na na-experience ko is yung yung webinar na ginagawa nila. Yung mag-share sila ng about mental health, and dun na parang nagkaroon din kami ng bagong knowledge about din sa mental health. Ako talaga wala akong paki sa policy na meron sa. Pero talagang wala namang magagawa kung kailangan talagang sumunod kasi yun ang policy ng NU. Pag hindi ka naman sumunod, titigo ka na. And sa akin mas lamang talaga yung negative talaga. Parang hindi talaga siya maganda sa mental health, lalo na rin sa iba. Kasi may mga lalo na may mga tao dito sa NU na hindi talaga maganda yung approach sa mga estudyante, lalo na yung mga guardian, hindi maganda yung approach nila sa estudyante. At okay lang naman magiging okay yung parang maintindihan ng estudyante na ganun talaga yung policy, kung maganda yung approach. Happiness and well-being are multifaceted. At National U, the journey towards achieving them is paved with the collective effort of the entire community. By prioritizing the happiness and well-being of the many, they navigate the complexities of college life with empathy and a commitment to a greater good. From the classroom to the dorm room, utilitarianism in action at National University Manila illuminates the power of collective happiness. Through the lens of students, we've seen how ethical considerations shape not just academic pursuits, but the very essence of campus life. As they move forward, these principles will continue to guide them in seeking the greatest good for themselves and the world around them. Beyond grades, the quest for happiness at National University is an ongoing journey. As the institution continues to evolve, so too does its commitment to nurturing not just the minds, but the hearts of its students. The true measures of success perhaps lies in the happiness and well-being of every individual that walks through its halls. Thank you for joining us on this quest. Beyond grades, a quest for happiness at National U seeks not just to question, but to inspire change for a brighter, happier future for all its students. Sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimmick at kanya-kanyang. This documentary of utilitarianism at National University Manila is a testament to the enduring quest for the greatest good.